At sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa engkwentro sa Maguindanao, muling iginiit ng sinibak na hepe ng Special Action Force na hindi kasamang Amerika sa ground operation ng Oplan Exodus. Gayunman, kinumpirma niyang mga Amerikano rin ang nagbigay sa kanila ng impormasyon sa lokasyon ng assault team ng SAF. Nakatutok si Victoria Tulad. Muling napag-usapan ang drone na nakita raw na paikot-ikot ng mga taga-Mama-Sapano habang napapaengkwentro ang PNP Special Action Force sa ikatlong pagdinig ng Kamara sa madugong engkwentro. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlo Zarate, may impormasyon siyang ang drone ang nakatulong para mahanap ang eksaktong lokasyon ng assault team ng SAF. Nilinaw niya ito sa nasibak na SAF Director Getulio Napeñas. So yung field of view nitong drone na ito ay talagang sakop ang buong Mama-Sapano. Your Honor, may request na kung sana sagutin ko na lang yung mga specifics na tanong doon sa executive session. Pero kinumpirma ni Napeñas na binigyan sila ng real-time update ng ilang Amerikanong sundalo tungkol sa kinalalagyan ng assault team o ang 84th Seaborne. Kailan po dumating doon sa tactical command post ninyo yun hong 6 na Amerikanong sundalo? Yung isa, Your Honor, kasama ko galing ng General Santos City. Dumating kami ng mga almost 8 ng gabi. Later, may dumating na dagdag. At hindi ko alam kung ilan yung totally ng dumagdag. Pero is it safe to say, General Napeñas, na ito yung tumulong na magkaroon kayo ng real-time information para doon sa operation ng troops on the ground? Tama po kayo, Your Honor. Specifically, doon sa 84th SAC, na yun naman yung main force ninyo doon sa operation na yun. Tama po, Your Honor, yun ang nakikita. At hindi ko alam kung nakikita rin yung sa ibang location, pero nakikita yung general area na 84th SAC at saka yung nalalapit na lugar pa sa kanila. So, mainly nakafocus ito doon sa 84th SAC. Tama po, Your Honor, pero sinabi ko nga kanina, mataas yung field of view, makikita pa rin yung nasa paligid niya, pero nakatutok po ito doon sa 84th SAC. Bagaman kasama sa intelligence gathering ang Amerika, muling iginiit ni Napeñas na hindi sila kasali sa ground operation ng Oplan Exodus. Kasabay nito, sinabi ng dating SAF Director na kung nabigyan lang daw sila ng sapat at agarang tulong ng AFP, baka mas marami pa sa kanyang mga tauhan ang nabuhay. Pero sagot ng AFP, ginawa nila ang lahat. Sila pa nga raw ang nagpilit sa mga supporting force ng SAF na puntahan ang 55th SAC na napalilibutan noon. Pagdating namin doon sa 45th SAC, Tintarte, nadat na namin yung 45th SAC nakadapa at nakaupo doon sa gilid ng ilog sa may sagingan. Tapos niyaya ko yung 45th yung mga SAP, sir, tawirin natin yung ilog para malapitan natin yung 55th SAC na paengkwentro. Tapos wala naman sila, ayaw man nila magsama hanggang sa nabutan ako ng 1:30 ng hapon. Nung nandoon ba, nadatnan mo sila, binabaril ba sila? And that's the reason why they said they were not able to move forward. Yung sa lokasyon namin ng 45th SAC, walang putok na pumupunta doon. Naririnig lang namin yung putok doon sa 55th SAC, Your Honor. I would like to inform the body, according to the position given in the report, ang layo po ng 45th SAC is around 700 to 800 meters away from the position of the 55th SAC. That is why, kahit po barilin po tayo ng M16, ang effective range po ng M16 is 400 meters. Hindi po tayo aabutan ng putok doon. Kaya nga, importante po yon dahil tinatanong kung anong ginagawa ng remaining SAF. Pumorward ba sila o hindi? Yung hanggang doon lang kami, Your Honor, sa may kuha ng ilog, wala nang mga forwardan kasi magtawid ulit ng ilog. Kaso ayaw man nila magtawid ng ilog para makapunta kami na sa 55th SAC na napaengkwentro. Ang sumunod namang nagbigay ng testimonya ay si 2nd Lieutenant J. Mark Mateo na platoon leader ng 62nd District Reconnaissance Company. Ibinahagi naman niya ang kwento ng pagkuha nila ng mga bangkay ng mga nasawing SAF Commando. Ibang SAF po, iniwan po nila yung ibang gamit nila. Balik kami na lang po yung nagpupulot sa likuran. Ang ginagawa nila, tatayo na lang po, didiretso lakad. Hawak po namin yung patay, ibang gamit. Sa isang patay po kasi, ang nagbubuhat po sa amin is 4 na tao. Kasi po mabigat. Sa 4 na tao po na yon, isang tao po yung binubuhat nilang patay. Minsan naman ho, dahil kulang kami sa tao, isang patay ho, 2 taong nagbubuhat.
Pero ang ginagawa na lang ho, dahil mabigat, hinihila na lang ho. Hanggang itawid po namin sila sa ilog. Tapos, pati yung mga wounded. Hindi nasagot ng kampo ng SAF ang mga alegasyong ito ng AFP dahil sa executive session daw haharap ang mga platoon leader naman nito. Gayunman, nagpasalamat sina Peñas sa AFP. I'd like to acknowledge yung pagtulong ng Philippine Army, particularly yung DRC at saka yung Mechanized Brigade. They really help us doon sa recovery ng aming recovery and rescue yung 84th SAC. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng AFP at nina Peñas, nilinaw ni na PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina at AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang Jr. na maayos ang relasyon ng dalawang organisasyon. We are very close with the PNP. We are band of brothers. We trust each other. It is only Director Peñas who do not trust the armed forces of the Philippines. It's not about trust, it's about the possibility of compromise in the preparations of operations, Your Honor. Ang mga kaanak ng nasawing SAF-44, hindi napigilang sumama pa rin ang loob sa takbo ng pagdinig, lalo't ayaw silang pagsalitain. Binasa na lamang nila sa harap ng media ang ginawang sulat para kay Pangulong Noynoy Aquino na humihingi ng hustisya. Basta sabi po nila bawal magsalita. Kung nagkaroon po ng maagang responde, buhay po sana yung aking anak. Bakit hanggang ngayon pinagkakaitan kami ng hustisya? Wala bang batas dito sa ating bansa kung sinong makapangyarihan ay siya ang masusunod? Dapat may managot, Mr. President. Ginawa ng anak ko ang lahat para maging mabuti siyang tao, maging mabuting pulis. Kaya masakit sa akin, sir. Masakit nang mawalan ng anak. Iniiwasan alam ba yung emotional na makakadagdag lalo. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.